Hello mga kasansi! It's back again. Panibagong episode naman po ang inyong matutunghayan tuwing Biyernes ng tanghalian. This has been Sam and this is Sam and Chris the Podcast. At ngayong araw nga, hindi pa natin kasama si Mama Viva kasi nga nagbabakasyon pa siya sa Pilipinas. But then again, diretso pa rin po tayo ng shooting and taping po dito sa Sam and Chris the Podcast. Kaya naman, we have a special guest for today's episode mga kasansi. Isa siya sa pinaka mahusay na OFW po dito sa Kingdom of Bahrain at syempre award-winning to ha. Nako, makikilala natin siya sa pagbabalik po ng Sam and Chris the Podcast. And now, we're back mga kasansi. Eto na tayo, narito po tayo ngayon sa isa sa magandang salon dito po sa Budea area. At syempre po, makakasama natin ang nasa likod ng napaka-successful na salon, men's salon po dito po sa Kingdom of Bahrain. Please welcome ang nag-iisang Mr. Louie Capistrano. Hello, Sir Louie! Yes. How are you? And Happy New Year! Yes, Happy New Year po! Yes. Yeah. Kamusta po, Sir Louie? I'm okay. And this is Louie Men's Salon and Spa. Yes. Yeah. At syempre, batiin po natin ating mga kasansi, Sir Louie, at talagang inaabangan nila ang interview nito for you, ha? Oh, yes. Yes. Alright, sa inyo pong lahat, mga kasansi, makakasama na natin today si Sir Louie Capistrano, ang isa sa batikan na to, premier na to dito sa Kingdom of Bahrain, di ba, Sir Louie, ha? Well, Oo. yes. So, kamusta ka naman, Sir Louie? Oh, yeah. I'm okay. And so far, so good. Yes. And yet, still going on. And yet, I'm here for 37 years Oh now my in God, Bahrain. 37, no? At Yeah. syempre, we are so thankful din, Sir Louie, at napaunlakan mo ang aming interview today. At matagal na plano to, ha? Matagal na schedule po natin Oh, ang yeah. interview na to since last year pa. Okay? So, yun na nga, how long you're here in Bahrain, Sir Louie? Well, actually, I've been here for now 36 years because I came here in 1987. Wow, 80s pa. So I'll be 37 years by the month of August. Wow, Yeah. so 37 years, so well-experienced na, Sir Oh, Louie, yeah. ha? Talagang bonggang-bongga yan. Ako. At syempre, you're here for 1986, right? No, I came in 1987. 1987, Yeah. that year. So, ano ba yung naging first job mo as OFW? Well, dito? it's still, I came here as a hairdresser, but since okay. when I came in the very first time, it was in the other saloon. No, because I was the one who, the saloon was the one in Budea. Okay. The only saloon in Budea which is I'm getting This much one. customer. Oh. Mostly are European during the time. And then I stayed there for at least 11 years and then moved to other saloon that for 13 years and now I'm here for 12 years. Yes, you have your own Yeah. salon na mismo talaga. At syempre, yung naging buhay mo as OFW before, no? So, how is the life of an OFW before? Well, it wasn't so easy because since I'm new here in Bahrain when I moved in here, there's so many adjustments that I need to Yes. do because I knew, OFW, and yet I have to adjust myself because of the situation that I'm not, Yeah. Siyempre, dumating ka dito, hindi mo Oo, naman. hindi pa naman ako Tsaka, sanay talaga noon. oo, Siyempre, single ka pa, no? Oh, single. Ilang taong ka ba nung dumating ka dito sa I Bahrain? came in when I was the age of 27. Oh my God, start talaga ng working yan, yung pag-abroad na yan on that age, Yeah. no? Talagang sinubo ka ng panahon na, no? Yeah. Kasi you've been here in Bahrain for almost 37 years, syempre. Yeah. At syempre dyan pa, may mga challenges ka na conquer before. Oh, there is so much. Yeah, because I was just having a salary because I'm just only working and I don't get much because Yeah. I thought that was just enough. But then as long as
going on. So, nakakaano na ako. Hanggang sa dumadami yung customer, tapos nagiging, lumalakas yung salon kasi kami lang yung salon dito sa Budayan. And, yun, okay naman. Hanggang sa tumataas na rin yung salary ko. Yeah. So, sa umpisa, syempre, maliit lang yung sweldo. Pero syempre talagang tiyaga-tiyaga. Tiyaga lang talaga. Alam mo naman, mahal mo naman yung trabaho mo. Oo naman, because I diba? came as a professional hairdresser since when I was in Manila, in Quiapo, where I started working. Talaga. And they just hired me to come here. Okay. So, nice naman, at least. So, saan ka ba sa Pilipinas, Sir Louie? Actually, I'm from Sariaya, Quezon. Quezon Province. Quezon Province. Okay. And then I worked in Manila for so many years. And then just when I was in Quiapo, and then they hired me to come here. Yeah. So magkalapit lang yung probinsya natin, Oriental Mindoro lang ako. Yes, Tagalog. Yung Bicol, Sinukmani, di ba? Talaga? Oo, so magkapit-bahay lang yung probinsya natin, Sir Louie, di ba? Oo, at saka nakakatawa. Alam niyo yung mga taga Quezon, ang masarap magluto yan nung yung tulingan na sinaing na may taba. Sinaing na tulingan. Na may taba ng baboy, di ba? Exactly. Na niluluto sa palayok, di ba? Yan ang masaya dyan, nakakamiss. Super. Siyempre, Sir Louie, yan, di ba? Dito ka na nag-develop ng jobs mo, lahat ng life mo. Siyempre, dito mo rin natagpuan yung sweetheart mo, di ba? Yes. Si Miss Nona. Yeah, I met my wife here during that time when I was around 1988. Really? So, almost 1 year. 1 year lang, nakilala during that time mo na when siya. I met her here. And then, we became, a relation between girlfriend and boyfriend. And then, it just so happened that I made her pregnant during that time. Galing talaga ni Sir Louie. So I have to be honest. I made her pregnant, but then when she got pregnant, she had to go back home to deliver the baby, which is my very first, son. Yes. Sino to? Si Denver. Si Denver, yung Yeah. first baby ninyo. Okay. And my wife is an accountant at that time, and we're so happy that when she delivered the baby, then I followed after a few months, and then we got married after. Sa Philippines kayo kinasal. Yeah. Okay. So yun, nagkaroon kayo ng isang anak na panganay, then meron pang isa, di ba? Si... Dito na rin namin nagawa yun. Dito yun. Pero kasal na kami noon. So made in Bahrain pala yun, yung isa. Bali yung dalawa, made in Bahrain din. Made in diba? Bahrain, both of them. So yung pangalawa, sinong pangalan? Anong pangalan? Si Dave. Si Dave naman. So, my first son is Denver, and now he's a nurse. And my younger son, because I only have 2 sons, and he's a doctor. Yes, so napaka-professional na itong dalawang son ni Sir Louie. Talaga nakakatuwa at napaka-professional nila. I meet them before here po sa Kingdom of Mahal. We were just thinking about I hairdresser, and then your both son are a medical profession. Ganun talaga. Kasi iba-ibang expertise tayo Kung gusto ng ating mga anak na ganun, syempre, so pa-follow natin pareho sila. kami ng asawa ko na talagang nagsika para mapagtapos sila ng pag-aaral. So and now they are both in medical profession, which is not related to my job. Pero na rin yan, nakakomplement na rin yan, di ba? So ilang years na kayong kasal ni Ma'am Nona? 34 years. 34 years. So si Ma'am Nona, taga saan ba sa Pilipinas? Pampanga. So Kapampangan. So we all know na masarap magluto ang taga Kapampangan. Yes, diba? yes. So natikman din natin yung mga ibang delicacies ni Ma'am Nona. And during that time kasi na nandito kami pareho, pag nag-umuwi kami magbakasyon, doon pa lang namin naaalagaan yung mga anak namin. Hanggang sa lumaki na sila ng hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral. And ngayon, dito na yung panganay ko. Oo nga, no? So, at least kahit nasa abroad kayo dito, nandito kayo sa abroad, so meron naman naglo-look over sa mga may in-laws, mga sister-in-law ko, tsaka yung mother and father-in-laws ko, mga biyanan ko doon. So at least, tsaka alam mo, nakakatuwa talaga kasi syempre, kita mo sila, no? Napaka-professional lang. Isang doctor, di ba? Meron na siyang anak din na nurse. Ayan. So yun. Ito naman, Sir Louie, pag-usapan naman natin yung iyong own business, ang Louie Men's Salon Spa. So, how many years na ba sa Kingdom of Bahrain ang salon? This now is
12 years, going 13 years. Uy. This year, 2024, going to be 13 years. And, well, to be honest, before it was so masyadong malakas yung business na to. But then since after the pandemic, medyo nagbago ang Struggle situation. So, medyo hindi kagaya ng dati. Yes. But then, still, I can do a lot. Yeah, I mean, tuloy pa rin yung trabaho, ganun pa rin, marami pa rin kami mga regular customer. Correct. At so far, so good. It's okay. Yes. Yeah, I still can manage everything. Oo. So before nun, 'di ba, yung salon, nag-i-start ka pa lang. So paano ba yung marketing strategy mo? Kasi ngayon, 'di ba, makikita natin through online na madali nang kumuha ng market through online. Pero before, habang wala pa yung mga so almost 12 years na noon, ano ba yung strategy ng marketing na ginagawa nyo before? Well, kasi meron naman akong dito, business partner na Bahraini. Kasi Okay. hindi naman ako makapagtatayo ng sarili kong Yeah. negosyo. So, with the business partner, which is happened to be my best friend, a Bahraini. And she got also a Filipino wife. So, ayun, sa tulong namin dalawa, na pagtagumpayan namin pareho ang mga Yeah. bagay na kailangan namin gawin. Since he don't know anything about this, because he asked me na, sige, mag-business ka na lang, resign ka na lang doon sa trabaho, tapos magtayo na lang tayo na sarili. Business, Since pareho kami namang magkaibigan. O sige, sabi ko, then we'll do it. Hanggang sa umpisa medyo nahihirapan Struggle kami, din saka talaga. kailangan ng malaking puhunan. Correct. And then yet napagtagumpayan naman namin lahat yung mga kailangan gawin. Sa umpisa medyo mahirap, pero ngayon okay na. Oo, kasi syempre pag naranasan nila yung service ninyo, refer lang yan sa mga kapwa-kapamilya, mga barka-barkada, 'di ba? So yon. So ito pa, syempre expertise mo ang hairdressing, 'di ba, Sir Louie? So yan talaga for almost your years, talagang ang kamay mo hawak gunting suklay, 'di ba? At syempre pa nalaman din natin syempre expertise niya sa hair. Meron siya mga contests and competitions na mga inorganize, 'di ba? Meron din mga sinalingan that time. No? So ikwento mo, Sir Louie, paano ba yung mga ganun? Nung naging nagkaroon kami ng group ng hairdressers. Okay. Dito po sa Bahrain? Oo, dito sa Bahrain. may group. Tapos na naman ako na naging presidente ako ng grupo. Opo. Hanggang sa nagtayo na naman na kami ng medyo during that time sa Filipino Club, sa embassy, nagtuturo kami ng mga ng paggugupit, lahat ng mga May training sessions Oo, mga kayo training na, okay. sessions. Tapos during that time, ayun, may mga services kaming ginagawa, lalo na sa Muharraq, yung mga old, doon. Ayun. Tapos nung nagkaroon ako ng position being the president of the hairdressers group, Opo. ako ng mga competition. Oh, okay. But before, I used to join the competition. before na. Ako yung madalas din nananalo Opo. noon. Yes, But then, natin. during that time, sabi niya, sige, tama na. Ikaw naman na mag-organize. Okay. So, ako na yung nag-organize ng mga competition, and yet, marami na akong nagawa hanggang sa tuloy-tuloy yun, mga competition na yun. And since marami rin ako natanggap ng mga awards, di ba? Yes, Mga trophies. oo. So, ayun. Nagtuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. But then, the last one was during, before the pandemic. But yet, hanggang ngayon wala. And we have still a new profession. And we have a new ng mga grupo namin ng bagong presidente, mga ayun. So nag-organize pa rin sila ng kanilang mga... So far ngayon hindi pa muna. Oo, medyo busy pa siguro. Siyempre, bumabawi pa rin tayo after this pandemic. No? So, hopefully, ma-conquer pa rin natin at malaman din natin sa social media yung kanilang mga, mga... Being the Hair Guild group na ino-organize namin ngayon, ako pa rin yung nagsusuporta. Opo. At habang yung mga bagong, kagaya ng bagong presidente, vice president, mga sekretary, yung mga bagong ngayon, na Okay. so sinusuportahan pa rin namin na
Sana magkaroon ng bagong competition ulit. Correct. Sana at wini-wish din natin yan. No? Oo. At talaga namang syempre mabalik yung entertainment pa rin pagdating sa mga hairdressing. Yan talagang kasi dito sa Kingdom of Bahrain all over GCC. So usapin talaga dito pagdating sa mga Arab people ang kanilang mga buhok, ang kanilang mga balbas. Oo, meron kaming diba? mga haircut competition. Correct. Makeup, hair and makeup competition. May mga fashion din na damit, di ba? Oo, Mga ganyan. meron din kami fashion show. And yet, meron din kami minsan mga organized na concert ng mga artista natin sa Pilipinas na before I dinadala heard that. dito. Oo, tama. Ayun. Ayun. So yun, Sir Louie, so aside from that, so ano ba yung pwede mong mai-advise yung ating mga younger entrepreneur na syempre sa ganitong field ng kanilang business? So ano ba yung pwede mong i-advise sa kanila or strategy na pwede mong yung sikreto mo na pwede mong i-share sa kanila? Well, siyempre kailangan matyaga ka pa rin. Pagtyagaan mong mabuti ang mga bagay na pinagtatrabahuhan mo. Although sometimes, minsan, dumarating sa punto na nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin makontrol. Yes, correct. So, hindi naman normal na tao lang tayo, nakakagawa tayo ng mga mali pagkakataon. But then you would realize somehow na naiaayos mo yung buhay mo, mai-correct mo rin yung mga nagawa mong ano. Kagaya ko ngayon, dahil nga siguro during my younger days, may mga nagagawa rin ako mga bagay na yun. Hanggang sa na-realize ko rin naman bandang huli na kailangan ko na rin matuto, magbago. Siyempre, nangyayari naman yan, normal na yan, kahit kanino naman eh. But then, kailangan matuto ka sa mga nagawa mong mga mali, mga bagay na dapat mong ayusin. Correct. Oo. Kasi normal naman yung nangyayari talaga na nai-enjoy mo yung buhay mo bilang younger days. So, when you get older, you would realize everything that you need to do Yes. much better Of than course, at House VRC, Sir Louie, nga napaka-successful na rin, di ba? So, for almost 37 years, so may bala ka na rin talaga mag-for good ba? That is, yes. Talaga? Oh I'm my thinking God. about going home for good because I just wanted to spend the rest of my life back home. Yes, of Because na-miss ko na rin sobrang Pilipinas dahil ang tagal ko na rito eh. Oo, more than any half of your life, di Gusto ko ba? na rin, syempre may mga old friends din ako sa Pilipinas. Gusto ko na rin sila makita, makasama, at mga kamag-anak, mga... Tsaka alam mo na yung... maganda na Sir Louie kasi yung mga anak mo professional na pwede ka na rin mag-invest doon And kung gusto ko ano na rin mga business. mag-relax na lang siguro, but I just don't want to work. If I wanted to build up a new business or like person, hindi na ako magtatrabaho. May iba na pag-manage ko sa mga ano ko, Yes. sa family ko. Correct. Siyempre, speaking of the family, so ano ba yung pwede mong i-message siyempre kay Ma'am Nona at siyempre sa dalawa mong anak? So, napapanood nila ito ngayon. So, what is your heartfelt message to them? Of course, since everyone knows that me and my wife love each other because Yes. our family is very good. Yeah, and syempre professionally yung mga anak ko. And even if we go home for good, pwede na lang kami nakarelax since my two sons really wanted us to go back home and they can support us. And even if they wanted to put up a business, doon na lang kami, pero hindi na kami magtatrabaho. Ipamamanage na lang namin sa iba yun, ganun. And yet, yeah. Siyempre, magtutur-tur kayo dyan. Patutur na lang. But because since I was here, I used to travel a lot in Europe. Yeah, as I see in your Facebook talagang tino-throwback mo yun, nakikita ko nag-travel sila sa So memories minsan pinupost ko pa rin. Kasi I traveled a lot from Europe and then with me and my wife in Georgia, Armenia, and Hong Kong. Paris, nakita ko pa. There's so many countries that kasama rin yung mga anak namin. Minsan, pagka nagta-travel kami, pagka umuwi kami ng Pilipinas, punta kami ng Hong Kong. Yes. Pero nandito ako, travel ko sa Europe. And since I achieve a lot, so naranasan ko na lahat eh. So parang naisip ko, sabi ko, I don't Pahinga expect naman. anything more. Pahinga naman muna, di ba?
So yun ako, good luck Sir Louie. At talagang we wish you luck ever since pa. At talagang mga kasansi, I met Sir Louie na napakabait na tao. Talagang parehas kaming Tagalog, kaya naman catch up agad tayo, di ba Sir Louie? So thank you so much. At kaya Miss Nona din. Actually, idol kita. Yun naman, grabe naman to. Yun talaga ba? Ever Sir Louie? since, during the time nung sa ano natin kay Randy. Opo. Doon kita na Talaga? very first time. And from then, sabi ko, ang galing mong mag-host, ang galing mong Ayun nga, naku, thank you Sir Louie. From Sir Louie Capistrano, yan talagang the legend na. Sasabihin natin the legend si Sir Louie. At syempre Sir Louie, meron kaming special token of gift sa'yo na ibibigay. So, this is from the Sam and Chris the podcast. So, pagpasensyahan mo na ang simple flower na ibibigay namin sa iyo, ha? Oh, wow. Thank you so much for this. Oh, wow. Thank you so much. Yes. at Thank you very much indeed. I love it. Hindi, talagang nagpapasalamat kami, Sir Louie, kasi talagang pinaunlakan mo ang interviews na to. Talagang matagal kong inaral to eh. Matagal kong plinano kung kailan ba. Last year pa. Nag-uusap pa kami last year. Kaya lang medyo busy pa si Sir Louie. Kaya ito na But ipasok then I natin this realized also when you went home because of what happened. Opo. So, sa nag-condolence Philippines. naman ako sa Kaya iyo nga. because of what happened to you. But tuloy-tuloy na rin po ang live. naman, At tuloy-tuloy. alam ko na masaya na rin si Mother, na masaya na rin lahat ng nakikita niya dito. Since nandito ako nung matagal na, siyempre yung mga parents ko nag-pass away, hindi ako basta makauwi, ganon. Kahit yung mga brother ko. And even sa mga biyenan ko, ganon nangyari. Sa tagal ng panahon namin dito. Pero at least, okay na lahat. Tsaka at least hindi mo rin sila makakalimutan. Oo naman. As well. Naku, maraming salamat Sir Louie for this Okay, opportunity, for this episode. At syempre po, sa ating mga kasansi, patuloy pa rin po ang inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. Nariyan po ang ating Facebook page at nariyan din po ang ating Instagram, pati na rin po ang ating TikTok account. At Sir Louie, ito muna, paano ba nila kukontakin ang Louie Men's Salon and Spa? Oh yeah, you can contact me on my mobile number 3952-9188, and you can even make an appointment on 17590405. Okay, so nagpa-flash po yan sa screen natin, mga kasansi, para po sa inyo, matawagan niyo po sila. And all again, ako maraming salamat talaga, Sir Louie. Walang sawang pasasalamat at abangan niyo po next. Maraming salamat din. Oo, next episode natin, hindi pa tayo tapos, Sir Louie. Next episode natin, ako, itutour mo kami sa bahay mo. Oh, sure. ha? Yes. Okay. Ako, see you all again, mga kasansi, next Friday. At syempre pa, shoutout po rin po kay Mama Viva. Enjoy lang sa pagbabakasyon dyan sa Pilipinas. At ingat. Syempre, we would like to thank pa rin po ang ating cinematography, si Sir D. Ayan ang ating production staff, si Miss KD at si Miss H, ang ating makeup artist. Ay maraming salamat. At syempre, shoutout din po dyan sa mga taga-UGB, nanay, tatay. Thank you so much for the support. Ayan, ako maraming salamat mga kasansi. Yeah, Kasama hello. po si Sir Louie Capistrano. Hello, my sweetheart Nona, and Yes. of course my son Denver, and my younger son Dave. Yes, shoutout sa inyo. Yeah. Nako, hello. Maraming salamat again. This has been Sam, and this is Sam and Chris, the podcast.